10 sikreto ng cruise ship na di alam ng mga tao. Nakasakay ka na ba sa isang cruise ship? O nakapagtrabaho ka na ba dito? Comment down below. Ang cruise ship ay isang popular na paraan ng paglalakbay para sa mga tao na nais magkaroon ng karanasan sa paglalakbay habang nag-i-enjoy sa loob ng barko. May iba't ibang uri ng cruise ship mula sa mga madaliit na intimate na barko hanggang sa mga naglalakihang merong mamahaling pasilidad. At ngayon heto naman ang pinakasikat na Regent 7 Seas Cruise na sinasabing pinakamahal at pinaka-luxurious na cruise ship sa mundo ngayon. At dito mararanasan mo ang all-in inclusive experience na ibig sabihin pagkabili mo pa lang ng ticket ay maaari mo nang i-enjoy lahat ng nasa loob ng cruise ship. At talaga namang hindi ka lugi dito dahil sa ganda at lawak ng mga kwarto ng barko. At makikita pa nga napaka-stylish at talaga namang pinag-aralan ng bawat disenyo ng barko. Dito rin sa loob ay merong iba't ibang klaseng fine dining restaurant na nag-o-offer ng iba't ibang klaseng pagkain. Andiyan dyan ang mga modern French menu, mga mamahaling coffee shop, at meron pa ditong compass rose na may nakadisplay sa vivid cobalt blue grass sa kisame. At sa laki ng cruise ship na ito, pwede ka ritong mag-gym, manood ng teatro or performance, mag-casino at kung ano-ano pa. At sa kabilang banda, bagamat napakalaki at napakasosyal ng mga cruise ship, ay meron itong tinatagong mga sikreto sa mga tao. Oo, at kung gusto mong malaman ng kanilang sikreto, tapusin mo ang video na ito at sasabihin ko lahat sa iyo. This is Arvin Polo TV, please subscribe for more video updates. Kaya naman simulan na agad natin. Number 10. Vessel Emergency Codes. Marami sa mga tao ngayon ang familiar na nga sa Alpha, Beta, Charlie, Delta at iba pa. At ito'y kalimitang tinatawag na NATO phonetic alphabet. Pero sa cruise ship po ay kakaiba. Ang mga crew ay gumagamit ng mga emergency codes para hindi magpanik ang mga tao kung meron mang nangyayaring aksidente. Maraming klase ng codes ang ginagamit ng mga crew at depende ito sa kung anong uri ng emergency. At kalimitan sa mga ito ay gumagamit ng mga codes na 3 ulit sinasabi. Gaya ng ginagamit ng Royal Caribbean cruise ships na Alpha 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 nang ibig sabihin may isang medical emergency. At gumagamit pa nga sila dito ng 3 beses na star code pag meron namang celebrity ang nagka-medical issue. At sa Carnival Cruise Ship Line naman ay may iba't ibang mga sinasabing codes. At ito ang isa sa mga code na dapat mong katakutan pag narinig mo. Pag narinig mo ng 2 ulit ang salitang Alpha Team, ibig sabihin nito may nasusunog na bahagi ng barko. At kalimitan nga itong nagsisimula sa kusina o sa mga kwartong may smoking area. Meron din namang code na Zulu 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 nang ibig sabihin ay may nag-aaway sa loob. At pag ganito ay kasunod na nito ang Charlie 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 para tawagin ng security personnel. Idagdag pa natin ang Delta 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 na para naman sa biohazard gaya ng COVID outbreaks. At ang huli ay ang Oscar 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 nang ibig sabihin merong nalulunod na pasahero o nahulog sa overboard. Kaya naman bago ka sumakay sa mga cruise ship, dapat alam mo na ang mga code na ginagamit nila para aware ka sa mga nangyayari. Number 9. Computer cook. Sa libo-libong pasahero ng isang cruise, normal sa kumpanyang magdala ng tunay-tuneladang pagkain para nga naman magkasya sa lahat ng pasahero. Isang miscalculation ay pwedeng maging aberya sa buong kusina ng cruise ship at pwede pa nga itong magdulot ng kakulangan sa buong supply. Ang cruise ship ay hindi lamang iisang putahe na niluluto araw-araw. Ito'y nakadepende rin sa mga anong lahi, edad at home state ng mga pasahero. Lahat ng mga ito ay nakadetalyado sa isang computer para mailista at malaman kung ano-ano ang mga kailangan sa isang buong biyahe ng cruise. Ang isang biyahe ng cruise ay merong bit-bit na 100,000 na itlog, 10,000 toilet paper rolls at ilang sakong harina para gawing tinapay. At sa tagal na nga ng kumpanya sa industriyang ito, alam na nga nilang eating habits ng mga pasahero, lalo na ang mga suki nitong biyahero na nagtatravel kada taon. At kalimitan pa nga nagdadala din sila ng maraming chicken nuggets, mga frozen or homemade pizza para sa mga pasaherong bata sa cruise. At nakadepende pa nga ito kapag mas maraming pasahero ang nanggaling sa iisang lugar lamang. Halimbawa, ang computer cook ay ina-analyze ang ilang pasahero ng taga-California dahil sa data nito, mas dadamihan nilang dalhin ang mga paboritong pagkain ng mga taga-California. At pag mas marami naman ng mga tiga-Asia, mas maraming bigas ang kanilang dadalhin para isaing. Kaya naman huwag kang magtaka pagpunta mo sa buffet ng mga barko ay makikita mong paborito mong pagkain. Dahil uulitin ko nakaprogram na po ito, tina-analyze na lang bago ka pa sumakay ng cruise. Number 8. Crowd Control Tactics. Ang entertainment sa loob ng cruise ay masusiring inaaral ng kumpanya. Ito'y nakadepende sa passenger demographic o pagtukoy sa group category ng mga pasahero at depende sa edad, sa culture at sa lahi. Pero ang crowd control tactics ay ginagawa para hindi lahat ng pasahero pumunta lamang sa isang event.
At pag nasa loob ka na ng cruise, mag-a-announce na ang kapitan kung ano-anong dapat gamitin na event o mga dapat puntahan na event gaya ng bingo o di naman kaya pool party. At kalimitan din nagbibigay din ng mga special promotion announcement ang direktor ng barko para puntahan din ito ng mga pasahero. At oo, tama ka. Ang mga cruise ship ay talaga namang parang isang malaking hotel na naglalayag sa dagat. Dahil meron din po ditong casino. At kalimitang kontrolado din ng direktor ang bilang ng papasok sa loob dahil may age limit lang ang pwedeng pumasok dito. At minsan kung wala mang napasok sa casino, asahan mong kinabukasan ay meron na agad silang special promo sa poker at sa baccarat. At pag puno na ang casino, ito naman biglang i-anunsyo ng scavenger hunt sa kabilang side ng deck. Isa din itong technique para mag-spend ng pera ang mga pasahero on board. At isa ito sa mga technique na ginagawa ng crew ng barko. Ang galing, no? Number 7. Not all rooms are equal. Hindi lahat ng kwarto sa cruise ship ay pare-pareho. Kahit sabihin mong pareho ito ng kategory. At ito'y dahil nakadepende ito sa lokasyon ng kwarto. Ang mga pangit na kwarto ay hindi mo nga makikita sa kahit anong website ng cruise ship company. Basta pag sinabing standard na may bintana at view at may standard na dingding lamang ang makikita. At ang pinaka-worst na room cabin sa isang cruise ship ay yung nasa front at lower decks. Pero bakit? Ito kasi rinig mo ang pagbagsak ng anchor pag titigil ang isang barko sa isang lugar. At rinig mo din po dito ang malalakas na alon na humahampas sa harap ng barko. At ang pinaka the best room naman sa cruise ship ay yung nasa midship at mid-height rooms dahil nakakatulog ka talaga rito ng mahimbing. Kaya naman bago ka mag-book sa isang cruise ship, check mo muna kung saan kang deck pupunta. Number 6. Onboard contingency plan. Lahat ng mga cruise ship ay merong kanya-kanyang contingency plans o mga action plan para sa mga hindi inaasahan na pangyayari gaya ng sunog, pag-atake ng pirata at coronavirus outbreaks. Pagpapasok ka pa lang sa loob ng cruise ship hanggang sa araw ng pag-alis mo sa cruise ship ay minomonitor ka na ng mga crew para nga naman sa kaligtasan ng lahat. Ito rin ay mag-a-adjust ng kanilang OPP o Outbreak Prevention Plan pag kinakailangan. Halimbawa, pag may 6 na nagkasakit sa loob ng 6 na oras on board ay itataas ang OPP sa level 2. Dito na nga magkakaroon ng sanitized protocol na hindi man lang napapansin ng mga pasahero. Kaya pag sumakay ka ng cruise ship at napansin mong ilang beses naglilinis sa mga staff, ay tandaan mong hindi ito nagkataon lamang, kundi merong nagkasakit sa loob at kailangan isanitize ang loob para hindi na kumalat pa ang sakit. Number 5. Zero tolerance policy. Ito yung guest-crew relation. Ang mga crew ay maaasahan magiging palakaibigan sa mga guests para maramdaman nilang feel at home sila sa cruise. At ang mga staff ay hanggang doon na lamang at di na pa pwedeng humantong pa sa iba. Alam mo na ang ibig kong sabihin. Hindi kasi may iwasang merong mga pasaherong nagkakagusto sa mga staff ng cruise. At syempre mga staff ng cruise ay iwas na iwas dito dahil tanggal sila pag pumatol sila sa pasahero. Number 4. Crew-only quarters. Isang pinagbabawal sa cruise ang pagdadala ng pasahero sa crew-only course on board. Kasama rito ang mga dining hall bars, shops, gym, entertainment rooms na para lamang sa mga cruise. So ibig sabihin meron din palang lugar na para lamang sa mga crew sa barko. Oo, meron pa nga mga crew na exclusive karaoke room at foreign language classes. At talaga namang deserve ito ng mga crew pagkatapos ng 10 oras nilang pagtatrabaho. Kaya pag nakita mo mga staff sa kanilang kwarto, ay huwag mo silang iistorbohin dahil sila'y nagpapahinga. Number 3. Comment card matters. At kung gusto mo talagang mapasaya ang mga kaibigan mong staff, ay pwede mo din naman silang bigyan ng tip. Meron silang tinatawag na survey card na kailangan nila para sila'y ma-recognize sa kumpanya. Lahat ng mga comments mong maganda gaya ng pagpuri sa kasipagan, pagiging magalang, knowledgeable o sa pagiging maasikaso ay pwede mong ilagay sa kanilang survey card. At ang mga kung makakatanggap ng mga negative comments gaya ng rudeness o unfriendly o di naman kaya snob ay papatawag ito ng kanilang team leader para warningan at pag minalas-malas, tanggal sa trabaho. Kaya mas maging maingat sa pagsulat ng mga comments sa maliit na papel na ito dahil isa ito sa mga pinaka-importanteng binabasa para malaman ang feedback ng pasahero. Number 2. You might miss ports. Hindi lang iikot ang mundo mo on board pag nasa cruise ka dahil bawat daong ng barko sa isang port ay may chance kang makalabas at makagala. Pwede mong puntahan ang lahat ng madalapit na pasyalan sa lugar na ito pero ang masama pag naiwan ka ng cruise. May mga chance na magstay ang cruise ng almost 2 to 3 days sa isang lugar. Pero madalas hindi ito nangyayari. Dahil minsan umaalis agad ang barko kapag mayroong paparating na bagyo o di naman kaya may banta ng terrorist. At pag nangyari ito, once lang itong magsasabi ng paalala sa mga pasahero. At pag naiwan ka ng cruise mo, wala kang aasahan kahit anong mga refund o kahit miski prorated reimbursement dahil ito'y nakalagay sa terms and condition ng kumpanya. At
dahil dito maraming mga nagpoprotestang pasahero noon sa Iceland dahil iniwan sila ng barko dahil nga masama ang panahon nun. Kaya palaging tandaan maging attentive sa mga anunsyo ng kapitan o direktor pag ikaw ay nababa sa barko para pumasyal. Number 1. Mga famous personalities. Dahil nga sosyal na maraming cruise line sa panahon ngayon, hindi ito pinapalagpas ng mga sikat na tao. Oo, sumasakay din po ng cruise sila Beyonce, si Cardi B, Adam Sandler, Shaquille O'Neal at marami pang iba. Pero wag kang mag-e-expect na lagi mo silang makikita dahil nga naman sinisigurado ng kumpanya ng cruise na magiging sekretong pagsakay ng mga sikat na personality sa kanilang barko. Meron silang sariling lugar para manood ng mga events, special activities at mga private lounge at buffet. At ngayong alam mo na ang mga sikreto ng mga cruise ship, anong masasabi mo dito? May nalaman ka bang bago? I-like mo naman ang video na ito kung meron.